Ngayon, ang isang Muslim nagtataka. Sabi niya, Ustad, paano ako dua ako ng dua? Hindi pa rin tinatanggap sa akin ng Allah. Ang pagdudua, mayroon sa kanya ang adab. Ano yung adab? Mayroong pamamaraan. Kung gusto mong matanggap ang lahat ng dua na gusto mong ipagdua sa Allah, mayroon itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya minsan, yung dua natin hindi tinatanggap sa atin dahil mismong tayo, yung pamamaraan ng pagdua, hindi natin alam. May pamamaraan ng pagdua, una, sa pagtaas ng kamay. Pagtaas ng kamay, pag ang hinihiling mo ay magaganda, kailangan ng kamay mo magkadikit. Magkadikit ang mga kamay. Pag ang hinihiling mo naman ay mga makaiwas ka sa masama, kailangan yung kamay mo magkahiwalay. May pamamaraan ng pagdudua. Hindi yung automatic mo na, tinaas mo na yung kamay mo. May pamamaraan yan. Pangalawa, na sa pagdudua, na bawal nakatingin ka sa taas. Kailangan sa baba or sa kamay mo. Baka mamaya may butiki, mataiyan ka pa. Okay? So, ibig sabihin, pag ang hinihiling natin ay maganda, kailangan magkadikit ang kamay. Pangalawa, kung puro masasama, na sabi mo, Ya Allah, ilayo mo kami sa masama, huwag mo kami parusahan sa impyerno, kailangan ng kamay mo ay magkahiwalay. So ngayon, ano ang tamang pagdudua? Mayroong adab, pamamaraan ng pagdudua para matanggap sa atin ang ating mga dua. Sabi dito, minha an yuftataha dua bihamdillahi wa thana alay. Ito yung problema sa atin. Pag nagdudua tayo, agad-agad kang humihiling. Hindi. Ang itinuro ng mga ulama, puriin mo muna ang Allah. Puriin mo muna ang Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Wa lakal hamd anta mulkus samawati wal ard. Wa lakal hamdu anta nuru samawati wal ard. Bago ka humiling sa Allah, puriin mo muna ang Allah. Hindi ba't gamitin lang natin ang ating pag-iisip? Hindi ba't ang mga halimbawa sa politician, hindi ba't pag pinuri natin, bibigyan tayo ng pera? Dito lang yun sa mundo. Si kapitan na niya na, mapik kagapitanin. Binigyan ka ng 1,000. Kasi bakit? Pinuri mo siya. Paano pa kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala? Pero take note, ang pagpuri sa tao ay bawal. Bawal mo purihin ang isang tao. Nasasabihin mo na, si Kona ito, masya Allah, sobrang kagaling. Si Kona ito na malakas ang iba na bawal. Nasabi ng Rasulullah, pag pinuri mo ang kaibigan mo, para mo siyang kinatay. Para mo siyang kinatay. Bakit? Lalaki yung ulo niya. Kasi bakit pinuri mo eh? Ito yung estudyante ko na very good. Anong ginagawa niya? Buong room nililinis niya. Lumaki yung ulo. Namiglan na wala pang klase, pumapasok. Dahil pinuri, ibig sabihin, para mong pinapatay yung kaibigan mo. Bawal yan at bawal din natin puriin ang sarili natin. Nasasabihin mo, ay, ang ganda ko pala. Ang gwapo ko pala. Anong sabi ng Rasulullah? Man madaha nafsahu, fahuwa kadhab. Sino man ang puriin niya ang kanyang sarili, sinungaling. Sabi, napakaraming sinungaling. Sabi niya, ako lang pala ang magaling dito, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Nasasabihin mo na, tandaan natin, pagwas na makaramdam ka ng pagmamalabis, nang masabi mo sa mga kaibigan mo, kahit sa sarili mo lang, na makaramdam ka, na parang ako lang dito ang pinakamagaling, tandaan mo, mapagmalaki ka. Mapagmalaki ka. So ito ay bawal. Bawal mo na puriin ang sarili mo. So ibig sabihin, ang pagpuri sa Allah, ang pamamaraan ng pagdudua, purihin mo muna ang Allah. Or either, mag-adkar ka. Mag-adkar. Allahumma anta salam, wa minka salam. Lahat ng mga adkar na alam mo, na mag-adkar ka muna bago ka magdua. Pangalawa, na itinuro sa atin dito ay wassalatu ala nabi. Magsalawat ka muna. Bago ka magdua, nasabihin muna ang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sa pagsasambayang, ang tahiyat at tahiyatu lillahi wassalawatu wa tayyibatu. Anong susunod dito? Pag sabi mo ng asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, anong susunod dito? Tahiyatul akhir. As-salatu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad.
So ngayon, anong sabi ng Rasulullah? Na sino ang magdua before magsalam ay katanggap-tanggap. Bakit? Inuna mo yung puri sa Allah, nagsalawat ka sa Rasulullah, tapos nagdua ka. Ibig sabihin, ito yung pamamaraan ng pagdudua. Pangalawa, siguro lahat tayo dito or yung iba, nakapagsambayang na sa taong namatay. Pamamaraan ng pagsambayang sa taong namatay. Ilang beses tayo magtakbir? Hindi ba 4? Yung unang takbir, ano ang binabasa natin? Fatiha. Sa pangalawang takbir, ano ang babasahin natin? Allahumma salli ala Muhammad. Tama. Sa pangatlong takbir, anong babasahin natin? Dua. Ang dua o ang salawat sa Rasulullah, kailangan laging mauuna bago ang dua. Kaya kung gusto mong tanggapin sa iyo ng Allah ang dua mo, purihin mo ang Allah, pagkatapos, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Ya Allah, sana makapasa ako sa exam. Ya Allah, sana ya Allah yung test paper na parang CCTV, na makikita ko yung mga sagot. Pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari. At ang pinaka malaking makakatulong sa tao, lalong-lalo na sa nag-aaral, para makapasa ka sa exam, kung exam bukas, tawagan mo ang nanay mo. Ina, ipagdua mo ako sa Allah na papasa ako. Bakit? Ang dua ng nanay ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang iba sa atin, hindi nila ito ginagawa. Automatic. So, ibig sabihin, dapat, una, ma'asana ala Allah. Pangalawa ay, as-salatu ala Nabi. So, sabi dito, wa yuqtatan bidalik, sabi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang riwaya, yung as-salatu ala Nabi sa huli. Yung iba naman, ang importante, hindi mo iiwanan yun. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroon siyang narinig na rajulun o rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli ala Nabi. Mayroon siyang narinig na lalaki na nagdudua. Ang problema sa lalaki na ito, hindi siya nagsalawat sa Rasulullah. At alam niyo ba, ang tao na hindi nagsasalawat sa Rasulullah, yan yung taong pinakamadamot. Ang pinakamadamot na tao, yung tao na hindi nagsasalawat sa Rasulullah. Pag narinig niya ang pangalan ng Rasulullah, dapat nagsabihin natin, sallallahu alaihi wasallam. Huwag mo sabihin na, okay. Magsalawat ka sa Rasulullah. Al-bakhil, man dhukirtu indahu walam yusalli alay. Ang madamot, sabi ng Rasulullah, narinig niya ang pangalan ko, hindi siya nagsalawat sa akin. Ibig sabihin, napakaraming madamot. Kung titignan natin. Kaya sabi pa ng Rasulullah, kawawa ang tao na narinig niya ang pangalan ko at hindi siya nagsalawat sa akin. Dahil pag sabi mo sa Rasulullah na sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, na ang sabi ng Rasulullah, ibabalik sa kanya ng Allah ang kanyang kaluluwa at sasagutin ka ng Rasulullah. Pag sinabi mo ng Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kaluluwa ng Rasulullah ibabalik sa kanya at sasagutin ka ng Rasulullah. Pero hindi mo maririnig. Kasi pag marinig mo na, problema yun. Okay? Tayo. So ibig sabihin, narinig ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang lalaki na ito. Nagdua at hindi niya sinabi ang salawat sa Propeta. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ajil hada. Sabi niya, ya Allah, wag mo munang tanggapin ang kanyang dua. Thumma da'ahu. Pagkatapos tinawag siya ng Rasulullah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha salla ahadukum falyabda bihamdillahi wa thana alayhi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u ba'dahu ma sya. Sabi ng Rasulullah sa tao na ito, kung ang bawat isa sa inyo ay manalangin, magdua, puriin muna niya ang Allah, magsabi muna ng subhanallah, alhamdulillah, magsalawat sa Rasulullah, ining bago siya magdua, hindi tatanggapin ng Allah ang dua mo. So ibig sabihin, yun yung una. Kung gusto mong matanggap ang dua mo, yun yung unang pinakamainam na dapat natin gawin ay, tawag dito, gawin natin yung dalawa na yun. Puriin natin ang Allah, pangalawa ay, magsalawat sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, an ya'zim ad-da'i fil mas'ala. Dapat mag-intensyon ka na yung dua mo na yung tatanggapin sa iyo ng Allah. Sabihin mo, itong dua ko na ito tatanggapin ng Allah. Hindi yung magdadalawang isip ka, katulad ng sinabi natin kanina, na hindi pwedeng sabihin ng inshallah. Dahil ang inshallah, bagay na hindi mo alam kung mangyayari o hindi. So nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idha da'a ahadukum falyazim al-mas'ala. Wala yaqulanna, Allahumma in syi'ta
fa'atini fa innahu la mustakrahu lak. Hindi yung sasabihin mo, Ya Allah, kung gugustuhin mo, sana ibigay mo sa akin ito. Hindi pwede yun. Sabihin mo, Ya Allah, ibigay mo sa akin. Ya Allah, tanggapin mo yung dua ko. Ibig sabihin na al-azm fil mas'ala. Talagang sasabihin mo na, Ya Allah, tanggapin mo sa akin ang dua ko na ito. So itong pinakakasama sa para tanggapin ng Allah ang ating dua, ay kailangan tawag dito, mag-intention tayo na tatanggapin sa atin ng Allah ang ating mga dua. So itong buwan ng Ramadan, ang pinakamainam na pagdudua ay mula alaw na hanggang hindi dumating ang oras ng Fajr. Maliban doon sa pag-i-iftar na pagdudua natin, na may mas mainam pa na pagdudua. Bakit? Alaw na ng umaga, sa hating gabi, bababa ang Allah dito sa mundo. Yatanazzalu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya, hina yabaka fi thuluthil lail akhir. Pero wag nating isipin kung paano siya bababa. Sabi mo, di ba't malaki ang Allah? Paano siya magkakasya? Ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yung hindi nakikita, wag mong isipin. Ba't mo isipin, bakit, gaano kaya kalaki ang Allah? Sino man ang tao na isipin niya ang anyo ng Allah, nakalabas siya sa Islam. Kafir ka. Bawal yun. Pag sinabing bababa, bababa. Huwag ka na magtanong, paano siya bababa? Paano siya aakyat? Anong sasakyan niya? Paano siya magkakasya dito sa mundo? Hindi pwede yun. Ang Muslim, na kung ano ang sinabi ng Rasulullah, naniniwala kami. Walang pagdadalawang isip. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bababa ang Allah dito sa mundo. At sabi ng Allah, sino man ang tao na hihiling, ibibigay ko sa kanya. Sino man ang hihingi ng tawad, ipapatawad ko sa kanya ang kanyang kasalanan, na kung sino man ang magdudua, ibibigay ko sa kanya ang kanyang dua. So yan ang pinakamainam na oras na kung gusto natin magdua, maliban doon sa pagdudua before tayo mag-iftar sa pagpapasling natin. So yun yung pangalawa, ay ya'zim ad-da'i fil mas'ala. Dapat huwag kang magdalawang isip na kung tatanggapin ba ng Allah yung dua mo, hindi. Dapat sabihin mo, ito ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, Allah yasta'jal al-ijaba. Huwag kang magmadali na yung gustong-gusto mo na, yung oras na yun, na automatic, na tatanggapin sa iyo ng Allah yung dua mo. Tignan nyo pag mayroon kang dua, halimbawa, nag-board exam ka, hindi ka nakapasa. Ang Muslim, na pag mayroon siyang bagay na ginawa at hindi niya nagawa yun, dapat tanggapin mo yun dahil yun ang makakabuti sa iyo. Ibig sabihin, yun ang desisyon ng Allah, yun ang ibinigay ng Allah, yun ang makakabuti sa iyo. Kaya ka hindi nakapasa dahil makakasira sa iyo yun. Kaya nasabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la taqulu law fa'altu kada wa kada. Sana kung ginawa ko ito, papasa ako. Sana kung ginanito ko, papasa ako. Sana kung naniwala ko, papasa ko. Hindi pwede yun. Dapat kung nag-exam ka, bumagsak ka, anong sasabihin mo? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ito ay nakatakdir na sa Allah. Ang Allah gagawin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Ganito ang Muslim. Huwag mong sasabihin na sana ginawa ko yung ganito. Dahil yung word na sana, nagbubukas ng gawain ni Shaitan. Bakit? Unang-una, hindi mo tinatanggap ang qadar. Pangalawa, marami kang pagagalitan. Kayo kasi, hindi ako makapag-study dahil maingay kayo. Sisisihin mo yung mga kaibigan mo. Samantala, yun ang qadar na ibinigay sa'yo. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqul da'awtu falam yustajabu li. Ang dua, tatanggapin ng Allah ang dua, huwag ka lang magmadali. Nasasabihin mo na, nagdua ako, hindi tinanggap ng Allah. Hindi. Ang dua, may mga dua na pwedeng ibigay sa iyo ng Allah. Ngayon, pwedeng makuha mo mamaya, or next day, or next month, o pwede na doon mo kukuha sa kabilang buhay. Kaya wag tayong magmadali sa lahat ng mga dua na ipinagdudua natin. So hindi yung first year college ka pa lang, nagdudua ka na sana makapasa ako ng board exam. So ilang taon pa? Dapat after mong gumraduate. So ibig sabihin, ang pagdudua, wag tayong magmadali. May mga lalaki naman na gusto nang magkaroon ng duaya, wala pang asawa. Pinapangarap niya, Allah, sana makapag-asawa ko ng dalawa, samantala di isa wala pa. So ibig sabihin, ang pagmamadali, ipinagbawal ng Rasulullah. Ipinagbawal ng Rasulullah. Kaya dito sa mundo, na bawal ang pagmamadali ay gawain ni Shaitan, maliban sa 5. Ano yung 5 na yun? Kasama sa 5 na yun, ang pag-aasawa ng babaeng walang asawa.
Kasama yan sa minamadali. Sabi niya, Ustad, ayaw ko muna mag-asawa. Pero ang problema, nakikipagrelasyon. Samantala, ayaw niya mag-asawa. Ang pag-aasawa na ito'y kasama sa dapat madaliin dito sa mundo. So, ibig sabihin, yung dua, bawal tayo magmadali. Na kung mayroon tayong hiniling, hindi man natanggap ngayon, pwedeng bukas or next day.